Napatulala na lang si Greenman matapos siyang pagsabihan ng isang transgender na di umano'y binabody shame niya yung mga kasama niya habang bumibisita sila sa Session Road. Eto silang tatlo no nagpicture sila sa Session Road, Baguio City. And yung nangyari kasi is, yung pagkakadescribe ni Greenman, yung isa is ginanon niya. And then si ate girl is Coca-Cola shape, ganyan. Pero yung isa naman na kasama nila is ginanon niya. So, na-offend si ate girl, hindi sila naging comfortable sa ginawa niya and sinabihan nila si Greenman nung lumapit sila na that is body shaming. At dahil dito, inopen up ni ate girl sa kanyang TikTok account yung mga nangyari, no? So, nag-vent out siya, in-express niya yung kanyang feelings, emotions sa kanyang TikTok account and agad naman itong napansin ng mga ibang tao, medyo nag-viral siya. And afterwards, nakita or napanood ni Greenman yung sinabi ni ate girl at nagkaroon siya ng reaction video na nag-sorry naman agad siya. Pero, syempre, dinefend din niya yung sarili niya. Then, after siguro, I'm not sure kung 1 to 2 days, ayan, nagbigay ulit siya ng kanyang public apology, no? So, ang sinabi niya, inaamin niya yung mga nagawa niya na merong mga hindi nagustuhan. So, sinasabi niya na next time, magiging sensitive siya sa mga gagawin niyang paraan para mag-entertain. So, this will be a learning experience for him na iibahin niya yung timpla ng kanyang pag-e-entertain. Nakikita ko palagi si Greenman, lalong-lalo na kapag napapadaan ako sa Session Road, kapag may mga lakad ako doon, example, papunta sa SM, papunta sa Maharlika, mga ganun-ganon. And then, dati, ang eksena niya is statue, no? Meme artist. And then, syempre, nag-evolve na siya, no? Basta kapag dumadaan ako sa kanya or sa mga kasama niya, may nilalagay ako na mga konting barya para tulong sa kanya kasi nga yun yung bread and butter niya. May mga kasama din siya. Kung wala siya, meron siyang mga kasama doon na mga artists din, mga ganyan. So, dito naman, pag-uusapan natin yung about kay body shaming issue ni ate and syempre about kay Greenman. So, eto na yung ating reaction. Unahin natin si ate girl na napapanood ko rin sa TikTok, dumadaan sa FYP ko, wherein talagang she is brave, no, na sabihing body shaming is not really okay. Marami siguro ang nagsasabi na ang OA naman niya, napaka-oversensitive naman niya, pero ang main point niya dito is gusto niyang ipaalam sa public na kailangan talaga nating i-highlight ang existence ng body shaming. Lalo na kapag lagi itong ginagawa sa mga pag-e-entertain, yung mga ganyan, kasi pwede itong ma-influence sa mga kabataan, no? Especially kapag sa school, binubuli nila yung mga overweight na students. So, ang mangyayari, apektado yung emotional, psychological, at mental well-being ng person. So, dahil sa bullying, apektado talaga yung pag-aaral ng isang bata. So, may point din si ate dito kahit na sinasabi ng mga iba na super OA daw siya. Pagdating naman kay Greenman na lagi kong nakikita sa Session Road, alam na alam ko or familiar ako sa way ng kanyang pag-e-entertain in public, no? Tapos kapag dinadaanan ko talaga siya, kapag natutuwa yung mga ibang tao, ayun, naglalagay din sila ng parang tulong sa kanya. However, yung issue about sa, ayun nga, na-correct sa kanya na nag-body shame, it is, para sa akin, yung trial and error na eksena, no? Na kapag gusto mong mag-explore ng ibang style ng pag-e-entertain, you must have to take risk. And isa sa mga risk na to is to accept kung ano man yung mga magiging feedback sa'yo kasi dito mo ma-realize kung tama ba yung ginagawa ko, kulang ba, sobra ba, bawasan ko ba, yung mga ganon, or hindi ko na gagawin next time. Kasi ngayon, parami na ng parami ang mga laws, yung mga nagproprotekta sa mga rights, yung mga ganyan. Kahit na i-defend mo yung sarili mo, kapag merong mga ibang tao na nakitaan ng medyo, alam mo yon, medyo iba, na kahit na sabihin nilang sensitive yung taong nakapag-observe sa'yo,
parang it is a way for you to reflect kung ano man yung mga susunod mong gagawin. Kasi sa ngayon, pwede ka na kasing maireklamo. So, yun yung isang iniiwasan natin bilang isang entertainer, bilang isang tao na nagbibigay saya para at least mabawasan yung level of anxiety. Ito lang yung short reaction ko. Mental health is health. Ayan, seryosong issue yan, no? Kasi marami siguro nagsasabi na ang OA mo naman or napaka-sensitive mo naman kapag nagre-react ka or kapag meron kang kinokorek. Kasi minsan, may mga nasasabi kasi tayo or nagagawa na bigla tayong nagva-viral na wala tayong alam, no? Magugulat na lang tayo. Nasa balitan tayo sa TV o kaya sa newspaper. Ayan. Kaya, siguro importante rin na maging considerate, maging siguro basahin natin, magbasa lang tayo ng konti about sa mga do's and don'ts, especially kapag nag-entertain o kaya kapag nasa public place ka, kasi uulitin ko, lahat na ng tao ngayon may camera at may kakayahan talaga na pag-viralin ka kahit na hindi mo alam. Sa panahon na kasi ngayon, social media era na. So, konting galaw mo na lang, konting words, or konting kineme mo na kapag may tao na hindi nagustuhan, pwedeng-pwede nilang gamitin yung video mo or kunan ka ng video or kunan ka ng picture. Tapos, pwede ka nilang ireklamo, no? They will use any means para mag-file ng case against you. Lalo na kapag merong nilabag na law or merong talagang parang insensitive remarks na nagawa mo either physically or via video. Kaya yung mga ibang tao, akala nila there are certain actions or words being spoken na okay lang, pero lingid sa kaalaman ng iba na pwedeng there is a violation na ginawa. Tapos pwedeng makulong kasi nga meron na palang mga new laws na naipasa na hindi natin alam. So, we should always be careful kung ano man yung mga ginagawa natin, especially in public. Kung tatanungin nyo ako if pagbibigyan ko si Greenman, ang sasabihin ko is of course, yes naman. Kasi lahat naman tayo nagkakamali sa buhay, no? And he deserves to be given another chance. Kasi ito yung way para mag-reflect siya and isa itong lesson dahil alam niya na nasa public eye siya, maraming bata na nakakapanood sa kanya, and he will surely see things yung kailangan talaga niya na baguhin para maging isang better entertainer. O, di ba? So, I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito. So, ang gagawin nyo na lang is follow nyo ako sa Instagram account, The Story of Anthony. So, that's it guys. Thank you and have a wonderful day.